Good day, beautiful people. Welcome to my channel. And today's episode, mag-update na ako sa aking sari-sari store ko. Ano nang kaganapan sa aking life since it's been 4 months na hindi ako nag-upload ng video. So, dun sa bago lang sa channel ko, please consider to like, share, comments, and click the notification bell for you to get notified once may bagong video na i-upload. So here we go. So let's start. Okay, since it's been 4 months na hindi na ako nag-upload, na-miss ko kayo lahat. At para sa mga bagong kaganapan sa aking business, sa aking sari-sari store, nagdagdag ako. It's more than 1 year na nagdagdag ako ng aking business. Not just the sari-sari store. So nag-diversify ako to milk tea, and then meron akong French fries, tas meron akong tapsilog, longganisa, mga ganon. So, doon umikot ang aking career. Medyo naging busy ako since meron akong sari-sari store, and then meron pa akong ibang business. Plus, kailangan ko mag-attend since mayroon akong inaalagaan mother na 95 years old. So, naging busy ako noon. Preoccupied aking time na almost wala na akong time. Kasi ang operation ng store ko, nagko-close na ako ng 4 o'clock na madaling araw. So, haggard na ang aking life. And since nag-email sa akin si YouTube na pwede niya akong i-demonetize once pa hindi ako nag-upload ng video within the month of March. So a few days from now maging March na, so kailangan ko mag-comply kasi sayang naman, pinaghirapan ko rin ito tapos hindi ko mag-comply. So going back dun sa business natin, so marami mga pagsubok since not just pag once na ito yung mga pagdadaanan mo kapag nag-expand ka ng iyong business. Kung sa tingin mo sapat na ang iyong, since originally meron akong sari-sari store, tapos nag-expand ako doon sa milk tea, tapos nag-expand ako ng tapsilog, then French fries, maraming involved mga tao. So pag once magdagdag ka ng mga tao, so ang exposure mo din doon sa pasweldo, medyo din, malaki din. So kung total mo yon, yung pumasok na pera versus dun sa lumabas na pera, baka halos break even lang o pareha lang naman kasi since marami rin ang pag once expand ka, hindi lahat may possibility na posible kang mabumagsak kapag hindi ganun ka-stable ang funds mo. Kasi though may pumapasok naman na pera sa akin, pero imagine mo na lang na kung let's say doon sa milk tea ko, may maglalabas ako doon ng pasweldo pa lang ng tao close to 20,000, tapos free meals pa, plus we have to admit na pag once na merong mga ibang taong involved sa business mo, yung possibility na may mga kupit-kupit, nandun talaga yung risk. So, medyo nakaka-trauma daw. So, nakaka-trauma kumuha ng mga tao, lalo na pag once involved ang though may CCTV, may mga so may mga inventory, kayang-kaya pa rin lang pag-aralan yan kung paano sila makadiskarte. So, sa ngayon, ang pinaka-latest update ng aking business, ako na lang mag-isa. Na-save ko na yung pangpasweldo ko sa kanila, and then yun na nga lang, hindi ko kaya talaga gampanan lahat ang ginagawa nila. Say 3 tao sila, tapos gagampanan ko yung bali ako, so magiging 4 na tao yung aking gagampanan na trabaho. So matotal hindi talaga kinakaya ng katawan ko kahit gustuhin ko man. So may mga products doon, may mga items doon na hindi ko talaga kayang i-cater. Though mas malaki naman ang pumapasok na pera kasi wala na, less expenses, less tao, pero ang hindi ko nakakayanin sa aking pagod, once na nakapagpahinga na ako, kahit may alarm pa ako, hindi ko na talaga siya hindi ko na talaga nagigising kahit malakas ang alarm ko dahil sa pagod. But nevertheless, the show must go on, yung business kailangan tuloy-tuloy lang.
And then, sa mga nakarang araw, mga nakarang buwan na hindi na ako nakakapag-upload, sari-saring mga problems dito sa aking sari-sari store. Though it's a good problem, sometimes problems could be a possible solution to your future problems. But this time, ang aking mga kapitbahay, tinapatan ako ng marami, nagdagsaan ng maraming mga sari-sari store. Yung tapatan kami, sa gilid, sa harap, sa gilid, tapos gano'n din kung anong operation nila, kung hanggang alas 4 ako, alas 4 din sila, mga negosyante mga dito sa lugar namin. So almost gaya-gaya, alam mo ng mga Pilipino, gaya-gaya. So ginaya na rin nila kung ano ang aking mga paninda, ginaya na rin kung paano ang aking operation. So sa ngayon talaga matira ang matibay. So sa mga ganitong negosyo sa atin, mahalaga na mag-accumulate tayo ng maraming suki, mag-accumulate tayo maraming pakikisama sa mga customers natin. Though mayroong percentage pa rin ng mga loyalty, pero hindi na ngayon kasi hindi lahat uso ang loyalty. Kung nagpapababaan kasi dito kadalasan yung mga bagong nagtatayo ng kanilang negosyo, ng ilang sari-sari store, nagpapababaan ng presyo to the point na halos wala na talaga silang tinutubo. Na imagine mo kung isang Red Horse, isang alak, tutubo ka na lang ng 5 pesos to 7 pesos para sa kanila isang bote, magpapalamig ka pa, tapos hindi naman pag once na binili mo yung alak, yung items na yan, hindi naman fast moving ganun ka. Let's say bumili ka ng Emperador o kaya Alfonso or Jean or ano, hindi naman agad-agad nabebenta yon. Meron talagang pagkakataon na yung Red Horse, may pagkakataon na natitenga muna yan sa pwesto mo, tapos yung ibang mga kalaban tutubo na lang sila ng 5 pesos, parang katumbas na lang ng tubo nila is soft drinks. Parang sana mag-ano na lang ako, mag-RC na lang ako, or mag-fruit soda lemon na lang ako, natutubo ko ng 5 pesos per bottle. Parang ganun na lang ang ano. So ang nakikinabang dito ang customer namin. So pagdasal na lang natin, or ako inaano ko na lang na kung bibili sila sa akin, okay, pag okay, dahil sa pababaan ng presyo, pero sa awa ng Diyos, nandito pa rin ako, matibay pa rin kahit papano, hindi naman nakatayo pa rin ako. Yung mga nagsusuputan ng mga sari-sari store, will come and go, close ngayon, sari-sari store ngayon, sira-sira store bukas, kasi wala na silang pampaikot dahil mababa ang kanilang presyo. And then sa akin naman, kung may bibili o hindi, ganun, okay lang sa akin. Pero kung malalim na ang naipundar mong pakisama sa mga customer mo, kahit mayroon pang mga mas mababa na presyo sa iyo, babalik pa rin sa iyo. Or ang ano mo sila, kung sakasakaling mababa ang presyo nila, may pagkakataon talaga na mauubusan din sila ng stocks. So yung presyohan nila, yun yung presyo ng pang ano na lang talaga, yung palugi na talaga, or panggulo na lang, or panira na lang ng presyo. So wala tayong magagawa dahil hindi ko control ang pagigising nila, at hindi ko hawak kung ano ang kanilang gawin sa negosyo nila. So kung ano na lang ang advice ko na lang sa mga may mga sari-sari store, kung ano talaga ang presyo mo, your rules, your price, your rules, kung ano masusunod mo. So, it's a win-win situation. Wag naman overpriced, wag naman underpriced. Yung alam mo masustain mo yung business mo based on sa mga expenses mo, kasi may mga fixed expenses ka. Dun sa kulog ko, may mga tao ka, may mga rentals ka, electricity, yung mga tubig, fixed yan lalo kung nagre-rent ka pa. Tapos syempre hindi ka naman magnegosyo kung wala kang tutubuin. So para cover up yung mga expenses mo, plus may savings ka, kailangan mo pa rin tumubo. Huwag ka na lang magnegosyo kung ang presyohan mo is palugi. So more updates in the future, so keep posted, and pasensya na sa ngayon lang ako nakapag-upload uli, and thank you very much na nandiyan pa rin kayo, and keep watching everyone. Mga kasari, panoorin yung mga videos ko, and expect more videos to come. See you, and thank you for watching.